Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Happy Monday everyone. At sa ating pong mga nakakasama sa ibang bansa, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, magandang madaling araw. Ano mang pong oras ang inyong kinalalagyan sa mandako kayo na mundo naroroon, ay laging sumagi sa inyong alaala at huwag niyo mong malilimutan, God loves you and He cares for you dearly. At ang kanyang pagnanais na kayo po'y blessed gayon na lamang. Kaya po patuloy tayo na unahin natin po ang ating pong mahal na Diyos. Opo, gaya ng wika ng Biblia, but seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Maigi po, natin pong simulan ang ating pong bising araw. Naunahin na siya, mga manawal ko, no, na tayo huminto sandali, katagpuin ang Diyos na nagbigay ng buhay sa atin, at ang buhay nito'y para sa Kanya, mga minamahal ko, at tayo umawit papuri, manalangin at mag-aral ng Kanyang mahalagang mensahe ng pag-ibig sa bawat isa sa atin. Hayaan na tayo po ay magabayan ng ating pong Diyos. Yan, ating mong binabati ang ating mga kamanggagawa sa Panginoon sa pamamagitan po ng Google Meet na at ang magandang tanghali, Ate Edith, at gayon din po ay kay Sister Marcal at sa iyong pong buong family. Good morning! Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Diyan kila Marical. At maybe Sister Ami will be joining soon. Kaya magandang umaga po at happy morning devotional sa lahat ng nasa FB Live. Magjo-join pa po sa ating Google Meet. Mga kapatid, gising-gising, flag ceremony today dyan sa Pilipinas. So, God bless us all po. Mag-iingat po ang lahat. Good morning po. Happy morning devotional. Good morning po, Auntie and entire family. Sa ating lahat, God bless us all. Ayan, thank you so much sa inyo pong pagbati at pagpapaalala. Opo, mga taong gobyerno, sa mga nasa eskwelahan, maaga po tayo sapagkat meron ngayong flag ceremony. Handa na yung ating mga Pilipiniana. Okay. So tayo po muna ay mag-morning devotional. Maaga pa naman, mga minamahal ko. Ay ginasimulan po natin ang araw na ating po na tama ang ating pong panimula, at yan ay pag-una sa Kanya. Pagkat ikaw at ako'y laging una sa Panginoon. At binabati rin natin ang mga nasa FB Live na, yung pong mga ginigilo natin taga-subaybay, yung matsyatsaga natin na laging nariyan araw at gabi, Ayan, natin binabati. At si Sister Ami, nakapapasok pa lamang sa ating pong Google Meet. Good morning! Happy Monday, Sister Ami, at sa iyong buong family. Mapagpalang umaga po ng Lunes sa ating lahat. So makasama na po natin sa Google Meet, si Ate Marical, si Auntie Edith, at sa inyong pong family elder. At sana po ay patuloy po tayong pagpalain ng Panginoon sa maghapon dahil unahin po natin siya ngayong umaga. God bless us all. Amen and amen. Opo, mga minamahal ko, ang blessing ay sumagana. Sapagkat tunay nga, kapag inuna mo siyang hinanap, ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, kahit hindi mo nahanapin yung blessing, kasunod na po yun. Sapagkat ang wika ng pangako, but all these things shall be added unto you. Ayan. At ang mahalaga ay yung ating pong part, ang ating pong matagpo, ang ating ginagawa. At binabati rin natin sa ating pong FB Live si Nanay Eva at Tatay Mando Canyo. Siyempre nandyan po. Good morning po sa lahat. God bless us all. Happy devotional. Ang sabi ni Ate Peli, At ganyan din si Sister Jennifer Casimo. Ay magandang umaga. Happy morning devotional po mga kapatid. At si Ate Sarah ang Lim, sabi niya ay good morning. Happy morning devotional. God bless us all. At si Nanay Juanita Kabakungan, good morning po, happy Monday sa lahat. God bless us all. Yan. Magandang morning din kay Sister Raquel at sa inyong mga kasama. Sister Raquel, good morning, happy morning devotional. Good morning po, Elder. Good morning po sa ating lahat. Ayan, salamat sa pagbati at kayo din, ating pong binabati rin po yung mga manunood at nanonood doon po sa YouTube channel natin.
At naka-link po dyan, naka-post po sa atin pong pin comment, yung pong link ng ating pong channel, God's Messages of Love. Kapag pinindot nyo po yun, automatic po ay makakarating kayo sa channel at maaari nyo pong i-browse sa mga videos po natin. Marami na atin pong na-post, Yan po ay mga compressed, mga edited videos na po yan, mga pinaikli para sa mga taong nagmamadali. Pero sa ganun pa man ay hindi po nawala ang kanyang diwa ng buong pagtitipon. At ang masaganang blessing ay naroon pa rin. At maaari nyo pong mag-iwan kayo ng like, makisubscribe na rin po. At thank you sa mga bagong subscriber po. Sa ngayon ay meron tayong 27. Nawa ay magpatuloy tayo na ipabalita po natin na meron tayong susuportahan na channel sa nakapangalan po sa ating mahal na Diyos. Sama-sama tayo till Jesus comes. Mga minamahal ko ay ating pong ipahayag ang kanyang kabutihan. At binabati rin tayo ni Ate Mary. Sabi niya ay magandang umaga sa araw ng Lunes. Blessed po tayo ni Lord. God bless Elder and family. God bless our devotional. Thank you sa mga prayers. So, God bless you all mga kapatid. Ang blessing ay sumagana sa inyo. At kaya hindi si Tatay Ricardo at Nanay Lita Bacobe, ang sabi niya ay good morning po sa lahat. God bless us all. Yan. Thank you sa inyo pong patuloy na pagsubaybay. At nawa ay matagpuan nyo na kayo higit na payapa, higit kayong malusog, higit kayong masaya, higit kayong may kasiguruhan, higit kayong ligtas, higit kayong pinagpala ng Panginoon. Okay, so atin pong binabati rin ang ating pong mga nanood na nag-share at mga nag-react ng video. Happy viewing po sa inyo. Happy Monday and God bless po. Ating mga kapatid na Bigdilor, Celiesa Cain, Sister Arsenia Meriones, Sister Carby Velasco Rojas, Sister Raul Di Castro, at ganyan din po si Sister Ligaya Santiago Domingo. At thank you nga pala sa inyo po mga pagpo-post sa mga awit na papuri sa Diyos. May ministry, Sister Ligaya, sa pag-awit. Atin pong tignan, mga kong kapatid, yung kanya pong mga pinopost. Okay, so at again din po, atin pong binabati Sister Jennifer Casimo, ang ating kapatid na Rodion Pajares, Manang Melda Gustilo, Sister Flor Sanoria, Sister Judy MacLife, at gayon din si Brother Edelberto Corsanes, Sister Bioli Esparagera, at Sister Mary Ann Simbol, at Sister Anelia Cabahit, Brother Marlon Bendo, Sister Joan Abinir, Sister Beverly and Gracia Ocampo, Brother Jerome Lutimas ng Mindoro SDA Church, Sister Jeline Magarso Espiritu, at gayon din Sister Rosemary Israel. At binabati rin po natin ang ating mga kamag-anakan sa Diego Villacorte at Cambaud Galarsiklan ni Sister Melda, gayon din natin pong mga kasamahan sa hanap buhay, mga katubig. Gising-gising na po. Tayo po ay mag-morning devotional muna bago tayo maghanda at para sa pagpasok sa ating pong flag ceremony. At binabati rin natin at pinasasalamatan ang ating mga sponsors and followers. May God bless you po. And also, we would like to greet happy birthday sa aking pamangkin na si Luis Felicitas. Yan. Nawa marami pang birthdays ang iyong pong maranasan na pinagkakaloob na ating mahal na Diyos. Sa lahat ng aspeto ng iyong buhay, ikaw ay blessed ng Panginoon. Gabayan ka at patuloy na ingatan sa aking mahal na pamangking Luis Felicitas. Dahil diyan, ang birthday greetings ay ating ipahatid. Happy birthday! Yan, happy birthday! At hindi natin pong pinasasalamatan ang atin pong mga sharers, ang masisipag at matyagaan natin sharers sila. Ate Chubby Mikit-Pikit, Tita Lolet, Sister Nora Arena, Sister Perez, Sister Jennifer Casimo, Ate Seni Estalita, Sister Melda Diego, Advent Talks ni Brother Kim Mikit-Pikit,
Sister Mary May Espiritu, Ate Tessie Lopez Alber, at si Ate Sara Lim, Sister Rebecca Pilayo, at Sister Mylene Basaya. At nga pala, ngayon po ay 11, o August 11 ngayon, pakipray po natin yung atin pong pagpapasimula ng atin pong pangangaral doon po sa lugar ng Alas-asin. Dalangin po natin ang magkaroon nawa ng magandang kapanahunan, at may banta ng pagpasok ng bagyo, nawa ay maganda ang ating kapanahunan. Okay, atin po binabati, Brother Alan, at sa inyong buong family, good morning, happy Monday. Good morning din po, Brother Marlon, at sa inyong pamilya. At sa bawat isa po narito, happy Monday po. Another start of the week na po ulit tayo. God bless us all. Every gising is a blessing. Kaya nga po mga minamahal ko, magalak tayo. At ang wika ng Biblia ay rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Bihisa ng ngiti ang ating mga mukha. At ipahayag na happy is the people whose God is the Lord. Yan, ating po binabati ang ating pong mga kamanggagawa na hindi ko po nabati kanina. Magandang morning, Sister Nora. At hindi ko alam kung nabanggit ko ba si Ate Sara. Okay, para safe tayo. Magandang morning, Ate Sara. Happy Monday. Magandang umaga po. Happy Monday, happy morning devotional po sa lahat. Good morning po. Yan, thank you po sa inyo pong pagtugon at binabati rin natin sila Sister Flor Sonoria. Ang sabi niya ay, good morning po. At si Sister Leonie Gregorio Evangelista all the way from Binukawan. Happy God first morning po mga kapatid. God bless everyone. At Sister Leia Gumayagay, good morning everyone and God bless us all. At si Ate Rita Hornal, God first morning, blessed Monday sa ating lahat. At si Ate Lita ay bumabati rin. Ang sabi niya ay happy Monday, blessings and guidance of the Lord be with us always. God loves us. And thank you so much sa inyong pong mga pagbati. Okay, so ang oras mo natin, time check, 5:53 in the morning. At tayo po ay bumangon-bangon na at gumising-gising na at halina po kayo. Tayo po ay mag-morning devotional na. Isama na po ang buong family. Opo, wala pong maiiwan. Siguraduhin po natin na lahat ay kasali at magtungo sa altar ng Panginoon at nagkakaisa sa ilalim ng bandera natin Prinsipe Emmanuel ay ating sasabihin, as for me and my house, we will serve the Lord. God loves the family. Kaya nga po maminamahal ko, tayo rin ay ating pong mahalin ang ating sambahayan sapagkat ang pamilyang binubuo rito ay ang pamilyang inihanda sa makalangit na tahanan. Okay, bago tayo magpatuloy, tayo po muna ay manandaling huminto sa panalangin. Dakilang Diyos, handa na po kaming tanggapin ang inyong pong mensaheng inalaan upang amin pong marinig. Handa na kami na matutunan, O Diyos, ang mahalagang leksyon na inyo pong nais na amin pong magamit sa amin pong pang-araw-araw na buhay. Minsan pa ang banal niyong Espiritu ang amin pong hinihiling. Amin pinakikiusap sa inyo, Diyos, na ibuhos yung ngayon. Ihanda ang aming tenga sa pakikinig, ang aming puso't isipan sa pagtanggap ng iyong mga mensahe at pagkalooban nawa kami ng kapangyarihan na matapos mapakinggan, matapos matutunan, ito po'y aming ikabubuhay. Sapagkat tunay nga na ang wika po ninyo, mga munti ko anak, huwag kayong maging maibigin sa salita, kundi sa gawa at sa katotohanan. Masumpungan nawa na ito po ay aming pong kinabubuhay, marinig sa aming tinig, ang aming isipan ay nakaayon sa inyong pong kalooban at aming mga paggawa ay pawang ikaw ang malilwahati at mabibigyan kapurihan lamang. Ang buhay namin ito, O Diyos, ay maitalaga at nawa pakibantayan niyo po, Ama, ang aming pong mga buong sistema ng aming pangangatawan na kung saan, O Diyos, ay maingatan po ito upang ingatan ang iyong mga salita, ang iyong mga utos. Makita na kami ay tunay na lingkod ninyo. At nawa, Panginoon, ay i-bless you ang lahat na narito sa lahat ng aspeto ng pangailangan sapagkat inunan lang kayong hanapin at nawa ingatan ang bawat isa sa amin ng inyong mga anghel upang huwag kaming mapasok ng tukso at bakayari at aming masasabi na pakinggan namin ang tinig po ninyo at nasumpungan namin ang isang karanasan ng pagkipagniig sa inyo, O Diyos. Lahat po ito ay amin pong inihiling alang-alang sa dakila pong pangalan ng aming pong Panginoon Jesus
Amen and amen. Okay, atin pong isi-share sa screen ang atin pong babasahin ngayon, ano? Ngayon ay August 11. Minsan pa ang ating pong pinag-aaralan ay ang pinakamagandang istoryang ating mapakikinggan at pinakamagandang istoryang maaari nating ibahagi. Yan po ang buhay at kamatayan at pagkabuhay na maguli at pananatiling buhay ng ating pong Panginoon Hesus. Yan ang atin pong pamagat ngayon, pamumuhay sa katotohanan. Noong mga nagdaang araw ay atin pong tingnan ng isang huwarang dapat tularan. Ano po? Yung kanyang pagkabata, yung kanyang pagiging kabataan, ay yan po ang ating tinitingnan. Tingnan po natin, ano, pag-aralan pa natin ang atin pong Panginoong Hesus, ano po, sa umagang ito. Kasi the more you know Him, the more you will love Him and trust Him. Napagkat tunay nga na dumating sa atin ang kataga ng sabi ng mga apostol, I know whom I believe. Yan, sabi po ni Apostol San Pablo yan, napaganda po yun, ano, na kung saan ay napagkatiwala niya ang kanyang buhay sa kanya sapagkat alam niya na iingatan ng Diyos ang kanyang buhay. Mamatay man siya, ay may pangakong pagkabuhay na maguli. Okay, so makatulong nawa ang ating mga pagdalo upang mas lalo nating malaman ang mga bagay tungkol sa Panginoon Jesus at mahalin siya lalo na. Ang sabi po ng Lucas 2 verse 40, ang biyaya ng Diyos ay nasa Kanya. Okay, ito po ang laman. Kahit sa Kanyang pagbabata, ay nakita ni Jesus na ang mga tao ay hindi namumuhay sa paraang itinuro ng Biblia bilang paraan para mamuhay sila. At minsan pa tayo pinapaalalahanan, mga kapatid ko, no? Mula sa pagtuturo ng ating pong Panginoon Jesus at mula sa buhay na atin po natutunghayan ngayon, the role of our faith should be, thus saith the Lord. Opo, kung ang ating pong pagbabasihan, kung ano ang tama at mali, hindi po yung ating pong pagkakaintindi, hindi po yung ating sariling kaalaman, kundi kung ano ang sinasabi ng ating pong Diyos, kung ano ang winiwika niya, mga minamahal ko, yun po ang totoo at yun po ang tama. Ano po? At yun po ang magiging basehan kung may kasalungalingan ba o kung meron po bang pagkakamali. Lagi pong, thus saith the Lord, sapagkat iyan po ang kinapamuhay ng ating Panginoon Hesus na siyang ating sinusundan. By the way, sa habang tayo po'y nakikinig, samahan po natin ang refleksyon, ano po, atin pong namnamin ng bawat atin pong napakikingat at binabasa at samahan po natin na napakaraming panalangin. Ito po ang sabi, paano niya nasabi, paano niya nakita ang mga pagkakamali? Kasi dito po ang susunod, sabi ng gold na highlight, nag-aral siya ng Biblia at sinunod ang mga simpleng gawi at paraan na itinuturo ng salita ng Diyos. At nang makita ng mga tao ang kasalanan sa kanya dahil siya ay napakababa at simple, itinuro niya sila sa salita ng Diyos. Ano po ang sabi sa atin? Pagmamahal ko, mahalaga sa isang Kristiyano, tagasunod ni Kristo, kung paano ang kanyang ginawa, ganun din ang ating gagawa. Banal na kasulatan. Opo, Biblia, pagmamahal ko, no? Bigyang pansin, bigyang panahon ng pagbabasa, bigyang panahon ng pagsisiyasat, pag-aaral dito, pagbubulay-bulay dito, at bigyang panahon na yung ating natutunan ay ating isasagawa. O saan ito po ang naging buhay ng ating pong Panginoon Hesus, na kung saan ito po ang nagsilbing pagpapaalala, no po, o yung pangkonsensya doon po sa mga nakakakita sa Kanya. Nanupat nakita ang pagkakamali at pagkatapos ay itinuro sila ng ating Panginoon Hesus sa salita ng Diyos. Alam nyo, iyan po yung aking nabasa. No? Sabi ng aking nabasa, sa bawat ating pagpapakalapit sa ating pong Panginoon Hesus, nakikita natin ang kanyang kagandahan, ang kanyang kalwalatian, ang kanyang kahangahangang pag-ibig sa atin, ang kanyang habag at awa. At tunay nga, nakikita natin na sadyang karapat dapat siya sa ating pagpurit sa pagsamba at pag-ibig sa kanyang pabalik. Kasabay nun, nakikita rin nating malinaw, mga minamahal ko, ang ating kalagayang nakahihiya. Ang ating kalagayan na hindi karapat-dapat. No po? Yan po ang kasunod doon. No po? Ngunit
kinakailangan na huwag tayong manatili doon sa masakit na kalagayan iyon, yung ating pagkapahiya, yung ating pagkadama na hindi nating karapatan ang lumapit sa Diyos, kundi dinggin natin ang tinig niya na sabi niya ay lumapit kay sa akin. Kaya nga kung ano tayo, doon tayo lalapit. Ganito po ang naging kalagayan nito pong ating pong pinag-aaralan. Ano po? Sila ay lumapit at itinuro sila ng ating Panginoon Jesus sa salita ng Diyos. Sabi pa dito, sinabi sa kanya ng kanyang mga kapatid na inisip niya ang kanyang sarili na higit na mas mabuti kaysa sa kanila. At sinaway siya sa paglalagay ng kanyang sarili sa itaas ng mga saserdote at mga pinuno ng mga tao. At tanong, alam nga, ganun nga ba talaga ang ginagawa ng Panginoon? Na parang tila baga ang kanyang ginagawa ay kagaya ng ginagawa natin na parang ang isip natin tayo na pinakamahusay. Tayo na ang walang magagawang pagkakasala. No po? Yan po ba ang ginawa ng Panginoon? Hindi po, mga namal ko. Iyan ay kailang sa pantaha lamang. Sapagkat sinusumbatan sila ng isang perpektong buhay ni Kristo, ang tunay na pagsunod sa kabuuan ng sininihiling ng Diyos na ating ikabuhay, yun ang kanilang nakita sa Panginoon. At sila'y nagkulang, mamnamal ko, sa panimbangan ng Panginoong Diyos. Ang ngunit imbes na magkaroon ng pagsisisi, ay parang tila sinansasala nila ang ating Panginoong Jesus na hayag na sumbat sa kanila. Ano pong nangyari? Alam ni Jesus na kung susundin niya ang salita ng Diyos, hindi siya makakatagpo ng kapahingan at kapayapaan sa tahanan. Habang lumalaki siya sa kalaman, alam niya na dumarami ang malaking pagkakamali sa kanyang mga tao. At dahil sa pagsunod nila sa mga utos ng tao, sa halip na sundin ang mga utos ng Diyos, ang pagiging simple at katotohanan at tunay na kabanalan ay nawawala sa mundo. Ano pong sinasabi? Ang banal na kasulatan, mga minamahal ko, iyan dapat ang maging pangunahin natin. Opo, yan ang una at yan ang huli, mga minamahal ko, sapagkat iyan ay salita ng Diyos. Yan po ay guide sa atin. Yan po ay atin pong instruction manual. Yan po, mga minamahal ko, ang atin pong mapa. Yan po ang GPS natin po susundan. At tunay nga na ang nagpapaalis sa atin sa tamang landas ay yun pong ating mga sinusundan na mga aral, kaugalian, tradisyon na nanggaling sa tao, na kung saan pinalitan na ang utos ng Diyos, na kung saan ang sinusunod na ay yung ating naging kaugalian. Alam nyo, masakit ang katotohanan, pero ito po magpapalaya sa atin. Yung pong ating nakaugalian na, meron akong napakinggan, ano po, ang sabi, ito na ako, nung ako'y isilang, dito na ang aking sambayanan, kaya hanggang magpantay ang aming paa, ay dito na kami. Tanong, kung iyan po ba, mga minamahal ko, ay hindi iyan ang sinasabi ng Biblia, mananatili po ba tayo? Ito na lamang ang tingnan po natin. Halimbawa, tayo po ay nasusunugan at nakikita natin na tinutupok ng apoy ang ating mga kapitbahay at nariyan na, dinidilaan na ng apoy ang ating tahanan. Sasabihin po ba natin na ako'y dito na isinilang? Ito ang nakaugalian kong tahanan. Dito na rin ako masusunog. May nakita na po ba kayo sa isang normal na sitwasyon na ganun po ang gagawin? Na nananatili sa bahay at hahayaan na lang masunog siya kasama ng bahay niya? Hindi ba't umaalis sila at inililigtas lang kalang buhay? Hindi ba't ganun din po dapat ang ating pong paningin? Kung ano ang totoo, kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan, dun po tayo manatili. Yun po ang maging atin pong pangahawakan. Mahirap po, mga naman ko, yung sabi-sabi, ano po, yung, ang mahirap po yung nakaugalian, yung nakasanayan, nakakalakihan, at yung pong nasanay tayo na tradisyon ang ating sinusundan. Kaya kapag napakinggan po natin, nakita natin ang katotohanan, manatili po tayo doon sa katotohanan. Kasi ito po ang ginawa ng Panginoon Jesus. Ito po, ito ang kanyang pagtuturo. Ang sabi pa nga dito, nakita niya ang mga tao na dumaraan sa mga anyo at mga seremonya sa kanilang pagsamba sa Diyos. At dinaraanan ang masagradong katotohanan na nagpapahalaga sa kanilang paglilingkod. Alam niya na ang kanilang walang panampalataya na paglilingkod ay walang maidudulot sa kanila,
at hindi magdadala sa kanila ng kapayapaan o kapahingahan. Hindi nila alam kung ano ang pagkakaroon ng kalayaan ng Espiritu kapag hindi sila naglingkod sa Diyos sa katotohanan. Yan ang nasumpuan ng ating Panginoon Jesus. No po, balik tayo. Doon po kay Cain at kay Abel. May napansin kayo, no? May dalawang altar na ginawa at merong parehas na ginawang paglilingkod. Yung isa tinanggap at yung isa hindi. Ano po ang pagkakaiba? Samantalang yun din ang kanapong pagnanais na gawin ang paglilingkod, yung pag-aalay na yun sa Diyos. No? Parehas na inutusan, parehas na sumunod, parehas na naghandog, pero isang tinanggap. Alam niyo kung bakit? Sapagkat yung isa ay sumunod sa paraan na nais ng Diyos na siya po ay paghandugan. Samantalang yung isa ay inisip na sapat na ito, okay na ito, tatanggapin na rin ng Panginoon. Alam niyo mga minamahal ko, sa pagsamba sa Diyos, kinakailangan po yung kanyang panuntunan ang ating pong susundin. No po, yung kanyang ibig ang kanyang susundin. Hindi po yung okay na lamang to. Ayos na kung ang aking maibibigay ay 15 segundo, ay okay na lang, 15 segundo. Ayan mga kapatid, nawa ito po ay maging panggising sa atin. Kung ano ang hinihingi sa atin ng Panginoon, yun po dapat ang atin pong gagawin. Atin pong tingnan sa pagpapatuloy. Yan po mababanggit mamaya ay okay, atin pong tingnan na. Wait lang, atin pong ipipihit ang atin pong page. Ayan. Sabi dito, hindi laging tahimik na tinitingnan ni Jesus ang walang kabuluhang mga serbisyong ito. Ngunit kung minsan ay sinasabi sa mga tao kung saan sila nagkakamali. Alam nyo, ito ay isang panggising sa atin. Minsan, huwag nyo po ipagkamali, sasabihin ko. Opo, maminamag ko, nire-respeto natin ang mga paniniwala ng ibang tao. Pero kung atin pong titingnan ang sinasabi ng atin pong pinag-aaralan, yung atin pong Panginoon Jesus ay hindi nananatiling tahimik sa kanyang nakikita, kundi kanya po itong pinapaalam dun po sa kanyang nakitang may pagkakamaling ginagawa. Hindi po siya nananatiling tahimik at walang sinasabi, kundi out of love, mga minamahal ko, dapat ay marapat lamang natin pong idalhin ang paalala. Brother Dong, makisuyo po sa inyong mic, hindi po tayo magkakaintindihan. Paki-mute lang po. Ayan, thank you. Ayan, so yan po ang ginawa ng ating pong Panginoon Jesus. Ano po? Oo, ginagalang natin ang kala po sinasabi, pero tayo po ay obligado na sabihin sa kanila ang pinasasabi ng Panginoon. Kung ito po hindi ayon sa sinasabi ng Biblia, ay hahayaan na lamang po ba natin na maghandog sila ng handog na hindi tatanggapin? Kagaya po ng ginawa dito po sa nangyari kay Abel at kay Cain. Wag naman mangyari pag malasakitan pa rin. In a way, reminder, sa paraan po, mga minamahal ko, ng pag-ibig. Kasi bagka minsan, kung tayo magsabi, ay parang tila baga, hindi na pakikigyan yung sasabihin natin sapagkat masakit at sumusugat ang ating paraan. Pero tandaan natin, paraan ng ating pong Panginoon Jesus ay pagmamahal pa rin. Okay. Ngayon, ang sabi po dito ganito, dahil sa napakabilis niyang makita kung ano ang mali at kung ano ang totoo, ang kanyang mga kapatid ay labis na inis sa kanya. Dahil sinabi nila na anumang ituro ng pari ay dapat ituro na sagrado bilang isang utos ng Diyos. Ngunit itinuro ni Jesus kapwa sa pamamagitan ng kanyang salita at kanyang halimbawa ng mga lalaki at babae na nararapat na sumamba sa Diyos tulad ng kanyang pinag-utos sa kanila na sambahin siya at hindi sundin ang mga seremonya na sinasabi ng mga gurong tao na dapat sundin. Ayan, yan po yung binabanggit ko kanina. Sa paraan na nais ng Diyos, na atin siyang paglingkuran, na atin siyang sambahin, yun po ang atin pong gagawin. At tingnan niyo po ang mensahe nito. Kung anong sinabi ng Panginoon, yun po ang kanyang ginagawa. At tayo po ay dapat na maging ganon.
No, kung ano ang ating sinasabi, yun din ang ating pong, kung anong ating pinangangaral, yun din po ang ating kinabubuhay. Dahil nga, bakit? Marapat na ganoon, mga minamahal ko, kasi tayo nga po ay tagasunod ni Jesus. Christians, mga minamahal ko, tagasunod ng ating pong Panginoon Jesus. Kaya kung ganun ang kanyang buhay, ganun din po ang ating pong buhay. Kaya nga, mga minamahal ko, magsuri. Ito bang atin pong pagsamba? Ito po ba'y ayon sa sinasabi ng banal na kasulatan? Ang ating pong paraan ng pakikipagtagpo, ang ating pong pagsunod sa Kanya, ito nga ba, mga minamahal ko, ang Kanyang nais na ating pong gawin? Sapagkat malinaw sa ating pong pag-aaral, malinaw po sa buhay ni Kristo, ang itinuturo po, thus saith the Lord. Ang ano sinabi ng Panginoon, yun po ang dapat na masunod. Nainis din ang mga pari at pariseo dahil hindi tinanggap ng batang ito ang kanilang mga imbensyon, kasabihan at tradisyon ng tao. Iniisip nila na siya ay nagpapakita ng malaking galang sa kanilang reliyon at sa mga rabi na nag-utos ng mga serbisyo ito. Sabi niya sa kanila na kanyang pakikinggan ang bawat salita na nagmula sa bibig ng Diyos at dapat nilang ipakita sa kanya mula sa Biblia kung saan siya nagkamali. Itinuro niya sa kanila ang katotohanan ng ilagay nila ang salita ng mga tao sa itaas ng salita ng Diyos at naging dahilan upang ang mga tao ay magpakita ng ng kawalang galang sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa mga utos ng tao na ito. Opo, ito po ang katotohanan na kung saan kung ang atin pong sinusundan taliwas sa sinasabi ng Biblia, mag-isip na po tayo, mga minamahal ko. Magbulay-bulay tayo. Kinakailangan po hanapin natin ang totoo. At matapos natin matagpuan ang katotohanan, mamuhay sa katotohanan. Sapagkat, mga minamahal ko, may kadalikuduhan na akala natin tayo naglingkod ng tama. Akala natin tayo sumasampa ng tama. Akala natin nagiging katanggap-tanggap ang ating mga gawi. Pero kung ito'y taliwas, na hinihingi sa atin ng Diyos na atin pong gawin, mga minamahal ko, nagsasayang tayo ng pagod. Kaya mga minamahal kong kapatid, kaibigan kay Kristo, ngayong umagang ito ay napakalaking paalala ang atin pong nasumpungan. Okay, ang sabi nga ng ating pong title, pamumuhay sa katotohanan. Okay, so yan po ang ating pong pagre-replikan, mga minamahal ko, no? Ano ang ating pong take away sa ating pong umagang almusal na ito, no po? Ano po ang mga aaring ating pong maging application, no? Sa ating pong napag-aralan. Kaya kung meron po kayo nais na ibahagi, ay sige lang po, ano? Atin po iyang kinakasabikang pakinggan. Sapagkat tunay nga na tayo po ay nabe-bless, hindi lamang po, maminamahal ko, sa atin pong mga nababasa, kundi gayon din naman ay sa atin pong sa inyo pong mga sinishare sa pamagitan ng inyong pagsasalita. At sa atin pong mga sa FB Live, malaya po kayo mga kapatid na pindutin lamang yung atin pong yung atin pong raise hand icon upang sa gayon ay aming ma-acknowledge ang inyong presence at mapakinggan po ang nais yung i-share. Okay, so andyan din sa ating pong FB Live, kasama natin Sister Joy Villarosa. Happy morning po sa lahat. At gayon din Sister Rosalie Nersa Jones. Good morning po sa lahat. Ayan, okay, salamat po sa inyo pong patuloy na pagsubaybay. Okay, ating pong pagbulay-bulayan, namumuhay sa katotohanan. Gaano kaimportante, bang minamahal ko, na ang katotohanan ay malaman. No, kasi may ganito po ang tendency, mga kapatid. Minsan, ang ginagawa, kapag ka naghahanap ng katotohanan, humahanap agad ng relihiyon. Hindi po ganon, Ang sabi po ng Biblia, ang katotohanan sa salita po ng Diyos. No po? Ngayon, ang kailangan po natin gawin, unahin natin na saliksikin ang salita ng Diyos na siyang katotohanan. Ngayon, after natin pong masaliksik ang katotohanan ng Biblia, doon po tayo ngayon babase at titingnan natin sino ba ang nagpapahayag ng katotohanan ng Biblia at yun ang ginagawang pamantayan ng paraan ng pagsamba.
Tsaka pa lang tayo hahanap ng ating kakaaniban. Kasi tignan niyo po, ito po isang halimbawa lang po ito mga kapatid. Halimbawa ating nasumpungan ay tinuturo ng banal na kasulatan. Dapat pala sa panalangin, ikaw ay nakaluhod at ikaw ay nakapikit. Yung nakasanayan, ang sabi ng tao, ang sabi ng tradisyon, ang sabi ng kaugalian, okay lang na ikaw ay nakatayo, nakadilat ka, at ikaw ay tumataas-taas ang kamay. Ngayon, inibig mo na sundin ang sabi ng banal na kasulatan, which is, yun ang dapat. So, anong gagawin mo? Ikaw ay luluhod at ikaw ay nakapikit. Samantalang yung iba ay nakatayo at nakadilat at nagwawagaywayan ang kanilang makamay. Na-imagine niyo po ba, mga kapatid ko, kung anong nagiging sitwasyon? Laging ganon ang iyong gagawin. O kaya, much worse, kung halimbawa, na kung saan ay naglulundagan sila at nagkakaingay, makakapanalangin ka ba ng tama? Yun po ang ating binabanggit, mga minamahal ko, no? Kaya kung ano ang sinasabi po ng banal na kasulatan, yun po dapat, mga minamahal ko, no? Ang ating pong susundan. Yung araw ng pagsamba, yung paraan ng pagsamba, yung paano maglilingkod sa Kanya, lahat po yun, yung kabuuan, mga minamahal ko, yung buong itinuturo ng banal na kasulatan. Kasi yun po ang sabi sa atin, mamuhay tayo, no po? At nalaman natin ang katotohanan at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. At gaya ng title natin, mamuhay sa katotohanan. Ang sabi ni Ate Lita, siyang nakikinig sa payo ay giginhawa, ngunit ang tumatanggi rito ay mapapahamak. Sa kawikaan po yan. Ayan, nakalimutan ko po ang verse. Opo, mga minamahal ko, yan paalala po ng banal na kasulatan sa mula po sa aklat ng kawikaan. Thank you, Ate Lita. At ang sabi na ni Ate Sister Mary May ay, good morning everyone. God bless us all. Ayan, thank you for sharing, Ate Lita. Okay, sino yung kata? Sige po, Sister Imelda. Mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga minamahal na kapatid. Ang maging pangunahin sentro po nating ating buhay ay ang Panginoon. Sa pagsunod po natin sa utos ng Diyos, ang paghahanda tayo para sa buhay na walang hanggan at kadakilaan. Kung minsan hindi po natin alam ang dahilan na partikular na kautusan, gayon pa man pinapakita po sa atin ang pananampalataya at tiwala sa Diyos kapag nasunod natin siya sa hindi natin nalalaman kung bakit. Yung Panginoon po kasi mapalad po tayo dahil meron po tayong mga pinag-aaralan araw at gabi. Ang banal na kasulatan, ito po yung sandata natin sa buhay. Makikita niyo po kung gaano kabuti ang Panginoon sa atin na nagbibigay siya ng mga paalala. Kung tayo lamang po ay susunod sa kanyang mga utusan at magiging masunurin at tapat na mabuting katiwala sa kanya, hindi po tayo mapapahamak. Makikita po natin kung gaano kabuti ang Panginoon na siyang gumagabay sa lahat ng ating mga pangailangan. Ang Panginoon handa siyang tumulong sa bawat isa sa atin. Sadya nga lang matigas ang ulo ang mga tao dahil hindi niya inaano yung mga utos niya na binabaliwala lamang po. Tayo po bilang tao, magkaroon po tayo ng pagkakaisa, pakumbabaan, pagpapatawad, pagmamahalan sa isa't isa. Mapalad po tayo dahil meron po tayong mga napapag-aralang ganito. Sinasabi nga po sa Apokalipsis 1 verse 3, mapalad ang bumabasa at nakikinig ng mga salita ng propesiya at ang tumutupad ng mga bagay na ito na nasusulat dito sapagkat ang panahon ay malapit na. Malapit na po talaga ang panahon. Nakikita naman po natin sa mga kalagayan ngayon, ang mga kaguluhan, gera dito, gera doon, bagyo dito, baha dito, lahat nakikita po natin na gumagawa si Satanas upang malayo ang kanyang mga anak. Kaya dapat po mas lalo tayo maglumapit sa Panginoon, maging maalab po tayo sa kabila ng mga ating nararanasan na trials and tribulation. Mas lalo po tayo magtiwalang lubos sa Panginoon dahil siya lamang po yung makakatulong sa atin. Kung sa tao, wala tayong pag-asa, pero sa Diyos, marami tayong pag-asa at magtatagumpay dahil siya lamang po ang ating pagtiwalaan. Manatili po tayong manghawakan, magtiwala, manalangin, manampalataya. Ang Diyos lang makakatulong sa bawat isa sa atin sa kabila ng ating mga pinagdaraanan. Siya lamang po, wala ng iba. Maraming salamat po at magandang umaga. Amen. Amen. Okay, maraming salamat sa pag-share. Okay, Brother Dong. Sige po, go ahead, Brother Dong. Magandang umaga po sa lahat. Pagamat tinanghali po ay medyo nasundan ko ng konti, Brother Marlon, yung sinabi mo na minsan kasi inaakala natin na tayo ay nasa tama na totoo naman po yung tama, ano. Pero yung po ba yung sinasabi na tayo ay nasa tamang relihiyon?
para po kasi sa akin, ang sinasabi po dito, tama kayo, yung pagsunod talaga, lalo na yung sinasabi ng Biblia. Ano po? Minsan kasi, may pagsunod tayo na mali no? Mali. Yun po yung aking narinig ngayon, mga kapatid, yung kailangan ang pagsunod natin ay yung naayon sa kalooban ng Diyos. Ano po? So minsan kasi sumasagi sa isip natin na ay yung aking relihiyon na kinakapanigan ay tama at ito'y mas malapit sa tama, kaya susundan ko na lamang to. Pero hindi pala yun ang ano pala ay ang tamang pagsunod ay yung kalooban ng Panginoon. Kasi minsan ay na-misinterpret natin na kala natin ay ganun-ganun lamang. Sabi nga, sinasabi ng Biblia, kung yung susundin, ay minsan ano po kasi, yung pagkaunawa mo sa Biblia, siyempre, marami kasi, kaya nga po, yung pag-aaral ng Biblia ay talaga dapat ay hinuhukay. Kasi pagka ito'y naunawaan mo lamang sa iyong sarili na akala mo yun, siyempre yun ay susundin mo, pero mali pala yun. Kailangan alamin mo muna kung ano ang tunay na sinasabi ng isang talata na yun bago mo sundin ito. Ano po, kaya po na dumarami yung pagkatalo-talo dahil nga po sa maling mga pagkaunawa ng bawat isa. At syempre, pagka ito'y na aking relihiyon ay binasa ko to, ay ipaglalaban ko to. Pero mas maganda po talaga, alamin ang tama, alamin kung ano yung sinasabi ng talata ng Biblia. Kaya po marami nagtatalo-talo dahil meron po sila sariling pag-intindi. Ano po? Yun lamang po at magandang umaga po. Ang tunay po ng pagsunod talaga ay sa kalooban ni Kristo at sa pag-unawa, paghalukay ng Biblia. Di po tayo maliligaw basta sa Biblia tayo sumunod, sapagkat yun po ay salita ng ating Panginoon. Sabi nga Sister Raquel, mabuti masama lang yan. Kunin mo yung mabuti, iwan mo yung masama. Yun ang tama ng pagsunod nga naman. Yun lamang po at magandang umaga po. Amen. Amen. Thank you, Brother Dong, sa iyo pong pagbabahagi. Napaka-importante ng ating pong mga pinag-uusapan, okay? By the way, atin pong gusto i-share to, mga kapatid, Ang sabi po ng Mateo 15:7 hanggang 9 po, Tingnan niyo, napakahalaga po nito, mga kapatid. Kaya nga, madalas natin binabanggit sa atin pong mga taga-pasubaybay. Sa ating mga pag-aaral, wag po agad-agad kayong maniniwala, kundi inyo pong saliksikin. Tingnan niyo po ang Biblia. Diyan po kayo bumase, na kung anong sinasabi, ito ba'y totoo o hindi. Kaya ini-encourage po namin kayo, naman ko, na maglaan ng oras upang pag-aralan ang banal na kasulatan. At kung kayo po ay nagnanais, naman ko, ino-offer namin ang mga sarili sa paglilingkod sa inyo, sabihin nyo lamang po at amin kayo paglilingkuran. Kasi napakahalaga po na malaman natin kung ano ang sinasabi ng ating Panginoon, yun ang ating sinusunod. Tignan nyo po ito. Mula sa Mateo 15:7 hanggang 9, ang salita ng Diyos na salin po ito. Sabi ganito, verse 7, kayong mapagpaimbabaw, tama ang pagpahayag ni Isaias sa inyo na sinasabi. Verse 8, lumalapit sa akin ang mga tao ito sa pamamagitan ng kanilang mga bibig at iginagalang nila ako sa pamamagitan ng kanilang mga labi. Ngunit ang kanilang mga puso ay malayo sa akin. Walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Ang aral na kanilang itinuturo ay ang mga kautusan ng mga tao. Nakakita nyo, mga kapatid, hindi po ako nagbanggit yan Yan po ang sabi mismo ng ating pong Panginoon Jesus. Ano daw po? Walang kabuluhan ng pagsamba. Bakit? Kapagkat ang aral na kanilang tinuturo ay mga kautusan ng mga tao. Kaya kung yan po ay tradisyon, yan po ay kaugalian,
yan po ay hindi ang ayon sa sinasabi ng banal na kasulatan. Pag-isipan po natin, mga minamahal ko, sapagkat ito po ay sisingilin sa atin, sapagkat alam na natin, ang sabi po ng Biblia sa Galatia ko yata, nabasa yon, alam natin ang mabuti, ngunit hindi natin ginawa, ito po ay kasalanan sa atin. Ayan, okay. So, go ahead, Brother Alan. Wait lang po, ha. Good morning po sa lahat. Ewan ko lang po kung nadinig niyo na yung balita. Latest nito lang po, yung babae na pumasok sa simbahan ng Katoliko at dumura doon sa yung bang ano ng antandaan. At sinasabi na yung babae daw po niyan ay miyembro ng Seventh-day Adventist. Ay nanonood kami kagabi sa doon. Ay, hindi ka Adventist yan. Ay, bakit doon siya papasok kung ang katwiran niya, magwi-wish lang daw siya. Ay, sabi ko, una, bakit papasok doon? Ay, di sana sa simbahan, sa church natin yung papasok. Hindi doon. Ay, the way na nakita namin yung babae, kung yung makikita sa interview, ay masasabi nyo na hindi siya Adventista. Ang punto po dito, mga kapatid, tayo mga Adventista, peculiar people po tayo. Meron po tayong katangian na katulad ng ating Panginoon. At dito mga kapatid, sa ating pinag-aaralan ay merong 5 solas na nakapaloob. Unang-una, sola scriptura, scripture alone. I-apply po natin itong 5 na ito mga kapatid ay walang sala mga kapatid. Tayo'y mapapabilang sa kaligtasan. Ikalawa, sola gratia, grace alone. Ito po yung awa ng ating Panginoon. Hindi po ito sa ating sarili. Hindi po natin magagawa ang sola gratia kung sa ating sarili lamang. Ito ay yung buong pusong devotion po natin sa ating Panginoon. Pangatlo, sola fide, faith alone, ang ating pananampalataya. Pangapat, solus Christus, Christ alone. Ang ating Panginoon lang mga kapatid, wala nang iba na magdadala sa atin sa kaligtasan. And panghuli po, soli Deo Gloria. To God alone be the glory. Yun po yung panahon na masasabi po natin, Panginoon, salamat po na pinagkalob nyo ang kaligtasan. Sa akin, pinatawad ako sa aking mga kasalanan. Yan lang po. God bless us all. Amen and amen. Thank you sa inyo pong binahagi, Brother Alan. Okay, so ang oras po natin 6:28. Pero bago tayo manalangin, ay gusto ko pong itama ang aking sarili, no? I stand corrected, mga kapatid, hindi po Galatia. Yung pong nakakaalam ng mabuti at di ginagawa. Yan po ay mula sa Santiago 4:17, mula sa Magandang Balita Biblia. Ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa, ay nagkakasala. Alam nyo, mas lalo pong malaking na pananagutan, ano po? Kasi alam mo na, pero sinadya mong hindi sundin, yan po ay malaki nating pagsusulitan sa ating pong mahal na Diyos. Huwag na tayong mapunta sa ganitong accountability, ano? Matapos nating mapag-alaman, ay ating pong bigyan pansin at simulan na natin pong gawin. Okay, thank you sa ating pong mga pag-share at ang oras po natin 6:29 at meron tayong flag ceremony. Maraming salamat sa inyong pong pagdalo at lalo na sa inyong mga pagbabahagi. God bless everyone. Shalom and miss pa mga kapatid. Bye-bye.